Ang larawang ito na ibinahagi ni ka-TH ay nagpapakita ng isang malaking bato na tila may nakaukit na kombinasyon ng numero, letra o simbolo. Dito sa mundo ng Yamashita treasure hunting, ang ganitong klaseng rock markings ay tinatawag na surface markers o directional indicators. Hindi ito ang mismong treasure deposit, kundi isang mapa o instruction kung paano mararating ang susunod na palatandaan o ang mismong deposito. Ang pagkakaukit ng numerong 4, isang vertical line at isang simbolo na mukhang letter H o kahon ay isang classic na alphanumeric code. Kaya ang masasabi ko rito ay ang naturang batong ito ay nagsasalita ng distansya at direksyon. Ang mga numero ay bihirang tumukoy sa bilang ng ginto. Madalas, ang mga ito ay tumutukoy sa distansya. Ang numerong 4 ay meron itong iba't ibang kahulugan. Maaring ito ay isang measurement. Maaring 4 na hakbang, 4 na metro o 4 na dipa. Dahil ang bato ay nasa ibabaw, ang steps o meters ang pinakalohikal. Maliban sa measurement ay maaari na rin itong isang geometric pointer. Suriin nating mabuti ang hugis ng pagkakasulat ng numerong 4. Ito ba ay sarado o bukas? Ang open na numerong 4 ay minsang itinuturing na triangle with a leg. Ang triangle nito ang siyang pointer at ang buntot naman nito ang siyang nagsasabi kung saan ang direksyon. Maaring ang numerong ito ay meron na rin itong kaugnayan sa oras. Maaring ito ay tumutukoy sa 4 o'clock position base sa sikat ng araw. Ngunit mas madalas na ito ay sukat ng layo o distansya. Sa pagitan ng numerong 4 at ng susunod na simbolo ay may isang guhit. Ito naman ay tinatawag na separator o linker. Kung ito ay separator, ibig sabihin hiwalay ang instruction ng 4 sa instruction ng H. Bilang halimbawa, humakbang ng 4 tapos hanapin ang H. Ngayon kung linker naman ito, ibig sabihin ay magkaugnay sila. Bilang halimbawa, ang 4 na kahon o ang 4 na tunnel. Madalas din itong nagsisilbing arrow shaft. Kung titignan mo ang guhit, tila ba nakaturo ito pataas o pababa? Kung ito ay mas malalim ang ukit sa isang dulo, dito ang direksyon ng paghahanap. Ang huling marka ay mukhang letter H na medyo tabingi o kaya ay isang kahon na may hati. Maraming posibleng kahulugan ito. Una, H for high value. Ang letrang H ay nangangahulugang high value target. Pangalawa, H for hole o tunnel. Ito ang siyang pinaka-common o karaniwan. Ang H ay representasyon ng ladder o hagdan. Ibig sabihin may vertical shaft o tunnel sa malapit. Pangatlo ay box o container. Kung ito ay titignan bilang isang kahon na may guhit, pwede itong mag-represent ng item kung saan ay maaring kahon ng ginto na nakabaon. At ang pang-apat ay maaring map grid. Minsan, ang ganitong hugis ay topographical representation. Ang dalawang vertical lines ay pwedeng dalawang puno o dalawang bato at ang horizontal line ay ang koneksyon sa kanilang pagitan. Ngayon, ang aking pagbasa rito ay ang numerong 4 ay ang measurement variable.
Samantala, ang H naman ay ang object variable. Kaya kung ating pagsasamahin, ang magiging kahulugan nito ay go 4 units, meters or steps to find the tunnel entrance. Ibig sabihin ay may mga 4 meters o 4 na hakbang patungo sa pasukan ng nakatagong tunnel. Ang hugis na parang 4 ay napaka-importante. Ang horizontal bar ng numerong 4 ay mahaba. Ito ang nagsisilbing pointer nito. Kung ang H naman ay nakahiga, iba ang magiging ibig sabihin nito kaysa sa nakatayo. Sa larawang ito ay nakatayo naman ang letrang H, kung saan ay nagpapahiwatig ng pagbaba o pagpasok. Suriin na rin nating mabuti ang bato kung ito ay fix. Nakabaon ba ito sa lupa at hindi madaling magalaw? Sapagkat kung magalaw ito, ang kanyang markings ay pwede kang iligaw. Pero kung ito ay malaking bato na nakabaon, ito ay isang mother marker. Ngayon ay suriin naman natin ang kabuuang itsura ng naturang batong ito. Mapapansin natin na ang batong ito ay napakagaspang. Ito ay mukhang volcanic rock o kaya ay old concrete na nabulok. Kung ito ay volcanic, natural ang mga butas. Kung ito naman ay semento, jackpot ka na agad. Mapapansin din natin na ang ibabaw nito ay pantay ang kulay, pero may mga itim na dumi sa kanyang mga bitak. Ibig sabihin ay matagal na ang batong ito sa kanyang kinalalagyan. Sa kanang bahagi nito ay meron siyang makapal na lumot. Ngayon ay masasabi nga ba natin na ito ay isang lehitimong marka? Maaari tayong magsagawa dito ng isang simpleng test. Buhusan lamang natin ito ng tubig. Kung man-made ang ukit, mas lilitaw ang hugis nito kapag basa dahil mas malalim ang ukit kaysa sa natural na gasgas. Kung mawala ang hugis pagkabasa, posibleng gawa lamang ito ng ating kalikasan. Ngayon, kung ang H ay baliktad o may dagdag na tuldok, maaari itong warning ng poison gas o water trap. Ang numerong 4 sa kultura ng mga Hapon at maging ang mga Chinese ay malas dahil ang tunog na shi ay katunog ng salitang kamatayan. Minsan, ginagamit ang 4 bilang warning sign na death awaits here. Mag-ingat kung may makikitang butas na may uling o kakaibang amoy. Para kay ka-TH, heto ang maipapayo ko base sa aking pagsusuri. Una ay basain ang bato. Tingnan kung lilitaw ang iba pang mga marka na hindi nakikita kapag tuyo. Pangalawa ay gumamit ng kompas. Alamin ang orientation ng bato. Nakaharap ba ang marka sa east o silangan? Madalas, ang mga Japanese treasure markers ay naka-align sa pagsikat o paglubog ng araw. Kung meron kang kagamitan, bago magkukay ay i-scan muna ang paligid. At kung meron kang makuhang positive signal, yan na ang kumpirmasyon. At bilang panghuli ay huwag basagin ang bato. Ito ang pinakamahalagang mapa. Kapag binasag mo yan, wala ka ng reference point. Kung kailangang ilipat, markahan muna ang orihinal na posisyon nito. Maraming salamat sa panonood at happy treasure hunting sa inyong lahat.